Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Makati City. Update naman natin yung iba pa mga projects na ginagawa dito. Ngayong 2026 may bagong dagdag sa skyline ng Makati City. Mga bagong project na itatayo dito sa May De La Rosa Street. Kung familiar kayo sa Makati City, doon nakatayo ang dating De La Rosa Car Park Building 2. Dinimolish na nga yung lumang parking building at dyan itatayo yung bagong DeLorean. Isang high-end ultra luxury residential ng Ayala Land. Isang bagong park din ang itatayo dyan, ang De La Rosa Gardens. Wow, ang ganda pala nito kapag natapos na. Tatlong mega projects ang tinatayo dito sa ngayon. Ang bagong BPI Tower, magtatayo din ang Ayala Land ng isang high-end residential condominium at magkakaroon dito ng bagong park ang De La Rosa Gardens. Ongoing na nga sa ngayon ang mga projects na yan na inaasahang matatapos sa year 2030. Patuloy pa rin ang development dito sa Makati City. Sabay-sabay na ginagawa ang iba't ibang mga projects dito ng Ayala Land. Ang BPI Tower nga ang magiging bagong headquarters ng BPI. Ilang mga high-end residential tower din ang tinatayo sa ngayon. Matatapos na nga ang Park Central Towers. Panoorin nyo na lang yung isang vlog na ginawa natin. May tinatayo din dito na ultra high-end residential tower, ang Park Villas. Natapos na nga ang renovation dito sa Paseo de Rojas Underpass. Ito na ang bagong design. Mas maganda na ngayon, mas maliwanag na dito. Pero tinanggal yung mural. Bago na yung tiles dito, bagong pintura na rin, at bago na rin yung mga ilaw. Ito ang pinakamaluwag sa lahat ng mga underpass dito sa Makati City. Napakarami ang dumadaan dito, lalo na kapag ganito na rush hour. Mas marami ang mga ilaw dito sa may walkway kumpara dun sa gitna. Andito na tayo sa kabila ng Paseo de Rojas, corner Ayala Avenue. Ito na ngayon ang latest na progress sa bagong BPI Tower. Yung last vlog kasi natin dito medyo madilim na. Pero sa ngayon ayan, kitang kita naman natin yung latest na progress.
Dito rin sa Makati tinatayo sa ngayon ang bagong headquarters ng BDO at Metrobank. Panoorin nyo na lang yung isa pang vlog na ginawa natin at pinuntahan ko isa-isa yung location ng mga yan. Finally natapos na rin ang renovation ng Ayala Triangle Garden. Makikita nyo naman ngayon, napakaganda na dito. May bago ng mga walkway, mga sitting areas at bago na rin yung canopy. Meron pa ditong parang boardwalk, napakaganda na ng design. Mas modern na ngayon ang Ayala Triangle Garden. Natapos na rin ang landscaping at greenery. Tapos na ang Pasko at New Year pero nandito pa rin yung mga pailaw. Dito naman sa kabilang side ang commercial strip. Marami mga bagong restaurant at cafe dyan. Binago na nga yung walkway dito sa gitna ng Ayala Triangle. Non-linear na yung design nito at mas maganda na sa ngayon. Abangan din natin ngayong 2026 ang grand opening ng bagong Mandarin Oriental. Ito na ang magiging bagong building ng Mandarin Oriental Hotel. Tapos na nga ang major renovation sa mga underpass dito sa Makati City. Pero dito sa Legazpi Underpass, hindi nila tinanggal yung mural. Tingnan nyo, mas maganda pa rin kapag may mural dito sa ceiling.
Dito pala tayo dadaan sa One Ayala. Dito rin ako sasakay pa uwi. Napansin ko agad na ibang iba na pala dito sa loob ng One Ayala. Mas marami na ang mga stores na nagbukas. Tingnan nyo, pati dyan sa taas halos occupied na lahat. May bago na ring LED lights dito sa ceiling. Buhay na ngayon dito sa loob ng One Ayala. Ayan guys, dati walang laman dito sa taas pero sa ngayon, ayan, ang dami ng mga bagong stores. Mas gumanda na nga dito sa loob ng One Ayala dahil dito sa mga bagong LED light. Mas lively na ngayon, mas marami ng tao dito sa One Ayala. Dati kasi dyan lang sa baba maraming tao at dito sa higher level walang tao. Pero sa ngayon buong mall na ang maraming tao. Dagdag pa itong mga bagong pop-up stores at mga cafe. Lalong gumanda itong One Ayala pati na mga hallway. Ang dami mga cafe dito. Dito naman sa kabila ang mga pop-up stores. Ayan, na-maximize na talaga ng One Ayala ang buong mall. Dito naman sa may atrium, ginagamit muna na pickleball court kapag walang mall show or event. Ang dami ng mga LED screen pati na dito sa bus terminal. Dito naman tayo sa PUV terminal sa lower ground floor ng One Ayala. Mas organized na ngayon ang pagsakay dito. May sitting areas at air condition pa. Ganun din, marami na rin ang LED screen dito. At may food court din dito sa PUV terminal. Anong masasabi nyo sa development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!